At ngayon, tayo po ay tumayo muli at buksan po natin ang ating Biblia sa Genesis chapter 1. Genesis chapter 1 verse 28 na lang. Ito na lang muna yung basahin natin, isang verse lang at sabay-sabay po nating basahin po. At kung nakita na po natin, say amen. So, Genesis chapter 1, verse 28, read, "And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl and the air, and over the living things that move it upon the earth." Tayo po yumuko, manalangin. Amang Diyos, dakila sa lahat, salamat po sa pribilehiyo. Ako po'y lumalapit, hinihiling po namin sa maghapong ito, patnubayan niyo po kami, gabayan, at bigyan wisdom sa mga salita na amin pong ibabahagi, at nawa po ay ma-absorb din po namin ito at mapamuhay po namin bilang inyong anak. At ang lahat ay pagpalain niyo po sa mga oras nito. Pag-iingat at bigyan po ng maayos din po na maliwalas na panahon na Lord. Ang lahat na ito, aming dinadalangin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, dun sa nabasan, hello. Dun sa atin pong nabasang passage is familiar na po tayo po doon, So, ngayon, nakabahan pa rin ako kasi gagawin akong pastor eh. Pambira si Paul, Mauna muna si JC. Bago. Ito bang pag-preach, utos? Utos ba to? Privilege. Pero lahat ng bagay na ginagawa natin sa Panginoon, lalo na kung ito ay sa ministry, so lahat yan utos, pinag-uutos, kasi gampanin po natin yan gampanin natin na sumunod, di po ba? Kaya itong ating mensahe ay ating pong pamamagatang fulfilling God's command. Yan po ang ating title. So sa nabasa po natin sa Genesis chapter 1 verse 28, ay meron po diyang, yan po ay unang utos na iniutos, di ba? Iniutos po ng Diyos sa tao. Napakaswerte ng, kung uunawain po natin, ay ito po ay siyempre sa unang nilikha po ang mundo, ang tao. Kasunod ng mga nilikha niya, tayo ay napaka-espesyal. So, nilikha niya tayo, alam naman natin, ang nilikha sa tao ay babae at lalaki. Di ba? Wala naman tayo narinig na iba pang nilikha, maliban sa lalaki at babae. So, ang utos ng Diyos is malinaw naman na be fruitful and multiply. Bakit? Siyempre, meron po siyang kadahilanan dyan. Di ba? Kadahilanan na tayo po ay meron po tayong gampanin. Di ba? Siyempre, kung aaralin natin itong passage na to, tumutukoy ito sa, siyempre, nag-create ang Diyos ng mga bagay, lahat ng bagay, nilikha niya. At ang tao, nilikha niya. Doon sa tao, may utos siya. Malinaw naman na procreation yun, di ba? Siyempre, ang Diyos, nilikha lang tayo sa una, sa ating magulang. Then later on, dumami tayo. Through procreation. Talagang, yun ang ating mandato bilang tayo mga tao. Noong una na tayo po ay binigyan ng Diyos ng ganong command. Pero, ngayon, napansin natin, kung noon, hinahayaan tayo ng Diyos. Di ba?
hinayaan tayo ng Diyos na tayo ay gawin upang mamahala. Bakit? Dahil meron po kasi tayong kakayanan. Meron tayong kakayanan na kumilos at higit sa lahat, tayo ay nilikha ayon sa kanyang wangis. Di ba? O meaning, gaya ng narinig natin kay Pastor kanina, Pastor Renato, si Adan, nagawa niyang, di ba? Pangalanan lahat ng hayop. Samantalang wala pa namang nagturo noon. Di ba? So, para isipin natin yon, talagang noon, malawak na ang ating kaalaman bilang kanyang nilikha. So, dun sa utos na yon, hindi na kailangang isa-isahin pa kung kumbaga sa ngayon, pag tayo nag-uutos ng isang bagay sa isang tao, meaning, alam natin na may kakayanan yung tao ngayon. Matalino, o hindi naman matalino, kundi nakakaunawa at alam niya yung kanyang gagawin. So, sa unang utos ng Diyos sa atin, ay talagang alam na ng Diyos. Inaasahan ng Diyos na may kakayanan tayong gawin yon at sundin yung utos na yon. Ayun po yung niya. Kasi kung babasahin natin, di ba, yung sa 26, Genesis chapter 1, 26, di ba? Malit kasi yung Bible ko, kaya sa cellphone na lang muna. Anong sabi dyan sa 26? Ang sabi dyan, and God said, let us make man in our image, our likeness, let them have dominion over the fish. So yung word na sinabi ng Diyos dyan na gawin natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan, di ba? Hayaan silang mamahala. O biruin mo, binigyan tayo ng, kumbaga, binigyan tayo ng authority na pamahalaan yon dahil alam ng Diyos na may kakayanan tayo. Yun yung sinasabi niya. Pamahalaan, di ba sabi niya? Pamahalaan sa isda, sa dagat, sa mga ibon, sa langit, sa hayop, sa buong mundo, at sa lahat ng gumagapang na gumagapang sa mundo. Lahat ng bagay na gumagapang sa mundo. So, ang tanong, ba't maraming tamad? Di ba? Yan ang tanong Bakit maraming tamad? Di ba? Yung pagtanggi, katamaran din yon, di ba? Pero ginawa tayo ng Diyos. Nag-utos ang Diyos. Maayos yung ginawa. Wala naman tayong dapat itanggi doon dahil maayos niya tayong ginawa. Pero, yun nga, marami sa atin tamad. Di ba? Yun ang nakakalungkot. Yun ang nakakalungkot. Pero, ang topic natin is fulfilling God's command. So, kailangan talaga nating sumunod. Di ba? Kailangan nating sumunod. Ano ba ang kailangan nating ano ba ang mga kailangan na gusto ng Diyos na dapat nating sundin? Number 1, sabi dyan is be fruitful because it is God's command. Di ba? Be fruitful. So, meaning, be fruitful. Paano kaya tayo magiging mabunga? Paano ba tayo maging mabunga? Ang sabi dyan, yung isang mabungang buhay, meron pong makakamit. Di ba? Kasi, pag sinabi mong, naintindihan natin na yung word kasi na be fruitful o maging mabunga. Siyempre, iniisip natin kung babasahin natin yan is yung procreation, yung maging mabunga sa isang pamilya, magpakarami, parang gano'n. Pero hindi general na yan Kasi pag dumami na ang tao, tingnan nyo ngayon, binabawasan na nga di ba? Kasi nga sobrang dami. Naglalaan na tayo ng mga bagay na pinagbabawal na yan, may mga policy na yan. Di ba? Pero hindi yun ang ibig, kumbaga, general na ang ibig sabihin ng pagkakasabi ng Panginoon natin na be fruitful. Di ba? So pag sinabi kasi natin be fruitful, ito kasi yung yung mga bagay na
mga bagay na mabunga, kumbaga, kailangan nating maging mabunga sa buhay. Pag sinabing mabunga, meaning kasi niyan is to grow, di ba? To grow, to build, then fruitful. Kasi ang totoo niyan, nilikha ang ng Diyos ang tao. Na tayo dapat mag-produce tayo ng fruits. Diba? Kumbaga, God created us to produce fruit. O hindi naman tayo puno para magbunga, para tayo ng mga ano na yan. So, ibig sabihin, in every aspect yon of our life. Yun ang ibig sabihin nun. Siyempre, in every aspects of our life. So, sabi dyan, isa sa mga makikita nating mabungang buhay, ito sabi, pahalagahan natin ang ating kilos. Di ba? Dapat naka-align para masabi nating mabunga ang ating buhay. So, nais ng Diyos na tayo, pahalagahan natin ang ating kilos. Una, sa pagkilos, naka-align. Tapos, paunlarin natin ang ating relasyon sa Diyos. At kung ano man ang ating layunin sa buhay, ayon sa utos ng Diyos. Ito ay may malaking kinalaman sa aktibong pakikipag-ugnayan natin sa pananampalataya sa Diyos. Di ba yun yung topic natin kanina? Faith. Faith. Yun kasi ang nais ng Diyos eh. Tayo po ay dapat aktibo po tayo dyan. Dapat meron tayong, yung ating pong pananampalataya, ang isa sa pinakamahalaga pagdating po sa pagsunod sa Diyos. Di ba? So, aktibo ang ating ugnayan sa pananampalataya sa Diyos upang maging makabuluhan ang ating buhay at maging matatag tayo sa hamon ng buhay. Siyempre, hanggat tayo nabubuhay, marami talaga tayong problemang kakaharapin. Dahil pumasok kasi tayo sa sitwasyon na tayo po kasi ay may dala-dala po kasing kasalanan. Pero kung yung kasalanan na yan ang pinagmulan ng lahat ng ating problema, siyempre, unang-una, hindi naman talaga dapat tayo maapektuhan ng mga bagay tulad ng sinabi ko na bakit maraming tamad. Ito literal na na ang hindi pagsunod sa Diyos dahilan na kung bakit tayo nagkasala. Amen? Disobedience, di ba? Yun. Kaya nung tayo ay nagkaroon ng pagkasala dahil dun sa hindi pagsunod, domino effect na yan. Kasi siyempre, mahirapan tayo dahil gaya ng narinig natin kay kay Brother Arthur, kasama natin yan ang ating mga kalaban sa paligid. So ngayon, ano ang pwede nating makita rito na sabi nga, be fruitful. Dahil ito po ay utos ng Diyos. Ito yung mga detalye, mga detalye na mabungang buhay. Ito yung detalye ng mga mabungang buhay. So, details of fruitful and fulfilling life. Siyempre, number one is strong relationship. Diba? Yan naman ang gusto ng ating Diyos eh. Diba? Kaya nga tayo nawalay sa Kanya kasi yung relasyon na na disconnect kumbaga. Kaya nais ng Diyos na maibalik yung relation natin sa Kanya through Christ, di ba? Kaya nga meron tayong ganitong simbahan, napakahalaga yung may church kasi andito natin makikita yung pamilya. Kasi yun na nga, nung sinabi ng Diyos na be fruitful, word yun na di ba? Kung halimbawa, isang puno, konektado tayo dun Tapos, kumbaga, hindi tayo nalalayo doon. Kumbaga, bilong pa rin tayo doon. So, ganun din yung isang mabungang buhay at yung fulfilling talaga na buhay, siyempre kailangan strong relationship.
ano ba yung ano? Paano ba natin gagampanan yung ano na yan, strong relationship na yan? Dapat, ano tayo dyan? Siyempre, may mga family tayo, may mga kaibigan tayo. So, dapat matibay yung relasyon natin sa ating pamilya. Sabi nga dyan, ang pag-aalaga at pananatili ng makabuluhang koneksyon sa pamilya, mga kaibigan at komunidad ay mahalaga sa lahat ng kabutihan. Ibig sabihin, nakakabuti. Talagang kailangan nating palakasin yung ano natin sa kasi mahirap yung alam mo yon, yung nawalay ka, parang hindi ka bilong sa pamilya mo. 'Di ba? Tapos parang tulad nito sa church natin, parang hindi natin yung mga kapatiran, hindi natin alam yung may problema na pala, gano'n, 'di ba? So, walang connection eh. So, dapat yung relasyon natin dapat patibayin natin yan, yung relasyon natin sa bawat isa. Diyan natin makikita yung mabungang buhay. Yan yung gusto ng Diyos. Yan ang gustong sa atin. At kailangan nating sundin yun. Then pangalawa, yung sense of purpose. Sense of purpose. So, dapat meron tayong makabuluhang gawain. Diba? Makabuluhang gawain. Ganito yan. Doon sa namin kanina, sa Sunday school, lesson. Kasi di ba madalas nagsusulwining tayo? Di ba? Nagsusulwining tayo, inan natin yung mga gusto natin maakay. Kung mapapansin natin, minsan pag nagsulwining tayo, sinasabi nila, siyempre may mga aral na rin yan, hindi lang sa atin, kundi sa mga iba ding mga doktrina na lumalapit. Di lang naman tayo yung nagbabahagi, di ba? Kaya pag kinakausap natin sila, pag tinanggap, minsan sinasabi natin, kailangan tanggapin mo ang Panginoon, hindi sa puso, di ba? Madalas ganon. Pero siyempre sinasabi nga nila na tinanggap nila ang Diyos, tinanggap nila ang Panginoon sa Kristo bilang tagapagligtas. Pero ang totoo, minsan hindi naman talaga sa puso eh. Pero dun sa mga talagang totoong tumanggap, yun. Pero may tanong pa rin sila. Ang tanong, ano ba ang talagang dapat naming gawin pagkatapos naming matanggap ang Panginoon? Sa totoo lang, bilang anak ng Diyos na, meron talaga tayong dapat gampanan na kaakibat pagkatapos nating tanggapin. Dapat tawag dito, hindi makihalubilo eh. Kumbaga, ano ba yung sinabi ko kanina? Nakalimutan ko na yung word na yon. Dapat makibahagi tayo sa gawain. Makibahagi tayo. Tulad ng kakilala natin na minsan, sabi, hindi, may Diyos naman ako, kilala ko Diyos, di ko na kailangan magsimba. May Diyos ako. Hindi. Ang totoong tumanggap. Tandaan natin na ang kaligtasan, hindi tayo naliligtas ng dahil sa mabuting gawa. Tama. Kailangan, naliligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Paano pananampalataya? Siyempre, pag natanggap mo at ikinanampalataya at meron ka ng Panginoon, dapat meron ka talagang kaakibat na doon sa gawain na nais ipagawa ng Diyos sa atin. Number one doon, natanggap mo na ang Panginoon, pero di ka naman nakikibahagi sa Kanya. Anong bahagi? Di ka makita sa church, di ka nananambahan, di ba? Number one yun eh, na dapat yun ang duty natin, manambahan sa Kanya. Manambahan, dahil yun ang talagang kaakibat na nung ating pananampalataya. So, yun ang purpose. Di ba? Ang purpose natin is talagang maglingkod tayo sa Panginoon. Ibigay natin sa Diyos, ibahagi natin yung ano man ang mabuting ginawa ng ating Panginoon. Siyempre, magbahagi tayo ng salita, pero paano nga tayo makapagbahagi ng salita, good news sa ibang tao na nais nating akayin kung hindi nga tayo nakikinig sa church, di ba? Pagkatapos na ito, pag may tinanong ka rito, ang sasagot, di ko alam kung ano yung
yung preaching eh. Di ba? Lagi naman ganun, di ba? So, yun ang problem. So, yun ang purpose, pangalawa. Then, pangatlo, spiritual growth. Di ba? Spiritual growth. Oh. Ito yung pagkakaroon ng malinaw na pag-unawa sa layunin ng buhay. Ay, hindi, mali. Sorry. Spiritual growth. Spiritual na paglago. Di ba? Number 1 yan. Na dapat nating sundin. Dapat lumago tayo. Maging mabunga tayo. Di ba? Ang pakikipag-ugnayan sa mga kasanayan sa pananampalataya tulad ng pagbabasa po ng Biblia. Di ba? Paano tayo lalago? Utos yun. Di ba? Magbasa tayo ng Biblia para maunawaan natin yung pinapakinggan din natin. Siyempre nakikinig tayo. Dapat naunawaan natin kung ano yun. Kaya yun. Yung ugnay, masanay tayo. Gawin natin makipag-ugnayan, mga kasanayan sa pananampalataya. Tulad ng pagbabasa ng banal na kasulatan, panalangin. Di ba? Siyempre, aminin man natin hindi, ang iba rito hindi nananalangin. Di ba? Ako, pinapractice kong manalangin. Minsan nga, pinagtatawanan kami sa kainan eh. Kasi bago kami kumain, nanalangin, walang pakialam doon. Problema na nila yon. Basta ang importante, papasalamatan ko ang Diyos na binigyan niya ako ng blessing na may makain ako. At gusto ko, maging ilaw din tayo. Para malaman nila, ba't tayo nananalangin tuwing kumakain. Diba? Sa labas, mahirap gawin yon. Makapal na ang mukha ko eh. Kaya, yun talaga ang kailangan gawin. Kasi utos yun. Panalangin natin yung mga blessing na ibinibigay sa atin. At pagsamba. Yan. Pagsamba. Kakapagpalago yan. Yan yung para maging mabunga ang ating buhay Kristiyano ay kailangan nating manambahan. Di ba? Ito kasi yung magbibigay sa atin ng pakiramdam na tayo po ay konektado. Di ba? Konektado tayo sa Diyos. Kasi kung wala yung mga yan, anong patunay mo na tayo ay konektado sa Diyos? Anong patunay natin na may nasunod tayo? Anong patunay natin na sinunod natin siya? Ang linaw ng sabi, sa una pa lang, maging fruitful tayo. Di ba? Hindi ibig sabihin yan ganun. Sinabi doon, pamahalaan natin lahat. Di ba? So meaning, in every aspect of life. Alam nyo, sa preaching, ang hirap kumuha ng kasi minsan may nakukuha akong, masakit siya eh. Masakit. Kung yun ang ipipreach natin, masakit. Kaya minsan pag pipili ka, ano bang ipipreaching ko ngayong linggong to? Minsan offended yung iba eh. Offended talaga. Pero anong gagawin ko? Yun ang pag-unawa ko. Hinihingi naman natin yung sa banal na, kumbaga, sa Holy Spirit. Pero sabi ko, wag yan. Kasi parang lagi na lang tayong nag-aano. So hindi. Ang hirap. Di ba? Pero anong gagawin natin? Ganun talaga eh. Yun ang So ang mga pastor na intindihan natin, sobrang ingat yan sa pagkuha talaga ng ipipreach. Pero pansinin nyo, pag medyo batang pastor, talagang, di ba? So, yun. Mahirap pag So, kailangan po natin sa paglago, kailangan sumunod tayo sa Panginoon. Then, pang-apat, trust and faith. Di ba? Yan, magtiwala tayo at manampalataya. Yan naman ang substance eh. Di ba? Kanina pinagtatalunan namin yun eh. Hindi pinagtatalunan. Parang pinag-uusapan niya, substance. Ang substance daw, saka evidence, hindi daw pwedeng yun. Yun na yun. So, pagtitiwala. Kasi yung pagtitiwala, pag binasa niyo yan sa dictionary, yan ang ibig sabihin ng faith. Diba? Trust, loyalty. Diba? Dictionary yun. Pero sa Bible, iba ibig sabihin ng pananampalataya. Bagay na niniwalaan natin, bagay na tayo ay nagsasampalataya sa isang bagay na hindi natin nakikita. O mas more sa nakikita, di ba? Kaya yun, yung mga bagay na yun, na pag yun sabi nga, di ba, yung faith, hindi talaga, yan talagang
substance ng ating kaligtasan, faith. O, di ba sabi ni Pastor, ako kasi nagtanong sa kanya kanina eh. Sabi ko, naniniwala tayo sa tatlong persona na merong isang Diyos. Eh, siyempre, ang tanong, kung ang kaligtasan nandun nga kay Kristo, wala pa si Kristo nung una. O, ngayon, kung ang sinasabi ng Biblia, sa pananampalataya, tayo maliligtas. Kumbaga, kung ang kaligtasan ay na kay Kristo, di ba sabi sa John 1:1, sa simula, kasama na siya eh. Di ba? Dahil siya yung salita. At ang salita, yun nga yun, yung naging laman. So meaning, nandun na siya. Kaya naniniwala tayo doon. So kung noon, ang kaligtasan ay yung sumunod, maging righteous, doon sa, dahil may pangako ang Diyos na darating yung kaligtasan. Kailangan manatili doon sa yung sa kautusan na yon. At doon pa lang, hindi pa nila nakikita, pero nananampalataya na sila, may kaligtasan na doon. Then, dumating sa punto na dumating na, ang iba, sinabi na, nandyan na ang kaligtasan, dumating na, pero yung iba, hindi pa rin naniniwala. Bagamat, andyan na. Pero ngayon tayo, di ba? Hindi pa nangyari, di pa dumating, naging witness sila, pero tayo, natapos na. Tiningnan na lang natin yung process o sabihin na lang natin yung, kaya sinasabi ni Pastor Canel, look unto Jesus, yung natapos na. Doon tayo nananampalataya sa natapos na ginawa ni Kristo, di ba? So, yun yung pinag-usapan namin kanina na. So, kailangan pagtitiwala at pananampalataya. Isa yan sa binigay sa ating command. Dahil alam na ng Diyos yan eh. Plano na ng Diyos yan sa tao eh. Na kailangan manatili tayong tapat, nang sa ganon, makuha natin yung promise, di ba? Na pinangako niya, at yung promise ng ating Panginoong Jesucristo, na sa kanyang pagbabalik, ay talagang rapture tayo, makakapiling natin siya. Di ba? Then pang-lima, communication and connection. Communication and connection. Ito yung pakikisali sa makabuluhang pag-uusap. O, di ba? Dapat nag-uusap-usap. Sabay. Pero makabuluhan. Di ba? Hindi yung paninira eh. So, lahat naman tayo, unti-unting natututo. Unti-unting natututo. O, sikapin natin bilang Kristiyano na makabuluhan. Kasi utos ng Diyos yun eh. Diba? Makabuluhan, makipag-usap sa iba at pagpapaunlad. Diba? At maaring mapahusay ang relasyon at magbigay ng suporta sa mga kapatiran. Diba? Communication and connection. Kasi, bakit sinasabi yan? Yan nga ang dahilan eh, kung bakit nga tayo nawala sa relasyon sa Diyos. Yung connection, diba? May namagitan. Di pang-anim, constant communication in Christ Jesus. Importante yan. Yan na yung sa lahat, 'di ba? Sabi nga sa kung ang Diyos yung nagbigay sa atin ng faith, God is give faith. Ang Panginoon naman, siya yung nag-perfect ng faith, 'di ba? Ginawa niyang perpekto. Yung pananampalataya, yung faith na yon, ginawa niyang perpekto, 'di ba? Ang sabi diyan, ang pananatili ng malapit na kaugnayan kay Jesus sa pamamagitan ng panalangin, pakikipag-ugnayan sa banal na kasulatan ay pagbibigay ng patnubay at lakas. Malinaw, di ba? Napakalinaw. Ba't namatay? Yun yung nais ng Diyos sa atin. So, sumunod po tayo dyan. Yan yung una. Pangalawa, ang sabi niyan, ang pagsunod sa Diyos na may kabuluhan o paggawang gawain ay naayon sa kalagahan ng ating layunin, makakadanas tayo ng kasiyahan at tagumpay. Ginawa tayo ng Diyos to produce fruit. God created us to be a fruitful, to move, to act,
At iyon ang inaasahan sa atin ng Diyos. Tandaan natin, tulad ng, di ba? Tandaan natin tulad ng fig tree. Ano ba yung fig tree? Nabasa ko lang yun eh. Tulad ng fig tree. Hanapin natin yan. Yung Mateo, sabi yan? 21 ba yun? 19? Mateo 21, 19. Hanapin po natin. Sa Mateo 21:19. Dapat pala may ilaw dito, no? Na maliwanag. Hirap no. 21:19. Ito, sa 18 muna. Diba sinabi dyan? Kinaumagahan, tatagalugin ko na lang. Kinaumagahan, nang pabalik na si Jesus sa lungsod, nagutom siya. Diba? Nakakita siya ng puno ng igos sa tabi ng daan. Pinuntahan niya ito, subalit wala siyang nakitang bunga, kundi mga dahon lamang. At sinabihan niya ito, hindi ka na magbubunga mula ngayon at magpakailanman. Kaagad-agad, ang puno ng igos ay natuyo. O, ganon. Ganon ang possible na mangyari sa atin. Kapag tayo po ay hindi magiging mabunga, dahil yun ang utos ng Diyos sa atin, ay maihahalin tulad tayo doon sa fig tree na sinasabi na yon. Kasi nga, sabi dito, tulad ng fig tree, sinumpa ng Panginoon dahil hindi ito nagbubunga. Bakit? Kasi it fails to what it was created for. Diba? Ganon din tayo. Diba? Nilikha tayo eh. Kaya maging mabunga tayo. Hindi lang maraming aspeto ng buhay natin. O diyan, dalawa lang naman ang topic ko, pero matagal kasi mabagal eh. Pangalawa, to build and multiply. O, diba? To build. Kung nung una, to be fruitful. Ngayon, to build and multiply. Siyempre, para makagawa ka ng mga bagay, para makagawa ka ng isang bagay kung paano ka makarami, bumuo ka muna. Di ba? O, baka iba na naman ibig sabihin nyo. Ibig sabihin, bumuo ng mga bagay nang naayon sa kalooban ng Diyos. Sumunod tayo. Bumuo. Pag sinabi mo kasing multiply, expand. Di ba? Expand. Hindi lang basta paparami yan eh. Expand din. Expand din natin yung ating Ang sabi dyan, ang Diyos, ano ba to? Ang Diyos may binigay sa atin, ito ay ang buhay. O, di ba? Yun. Buhay. Binigyan tayo ng Diyos ng buhay. Di ba? So, binigyan tayo ng Diyos ng buhay. Kaya nga tayo, nilikha at binigyan ng buhay. O, tignan natin sa Genesis 2. Genesis 2. Maggulo kasi ako magsulat eh. Genesis 2, chapter 7. Genesis chapter 2, verse 7. Ano sabi dyan? Tagalogin ko na lang uli. Si Yahweh na Diyos ay ginawa ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay. Diba? At ang tao naging buhay na nilalang. Diba? Yun, ano yun eh, tawag dito? Asan na ba ako? So, yun. Para tayo ay binigyan tayo ng buhay ng Diyos para magawa natin yung mga bagay na yan. So, meaning, itong buhay na to na ibinigay sa atin, regalo ito. Di ba? Regalo. Sipin mo, nilikha niya tayo. Tapos nung nabuhay tayo, so isipin natin maigi, itong buhay, kumbaga,
Kung hindi lang talaga tayo nagkasala, talagang napakaganda ng ano natin eh. Wala tayong problema, walang sakit. Pero kahit ganun pa man, bagamat nagkasala tayo at sinabi ng Diyos na pag tayo nagkasala ay mamamatay, nagpapatuloy pa rin naman tayong nabubuhay, di ba? Di ba? Yun, katunayan na binigyan tayo, kumbaga yung buhay na yan, na kung anong meron tayo, matuturing nating regalo yan ng Diyos sa atin. Di ba? Kaya nga sabi, this is a gift God given to us. Nilikha niya tayo, binigyan niya tayo ng buhay upang sumunod sa utos. O, di ba? Sa Genesis chapter 1, di ba? Nakita natin, di ba? Yun yung gusto niya ipagawa sa atin. Then sa Genesis chapter 2, nakita natin ngayon kung paano pala tayo binuhay. O, sa pamamagitan ng kanyang hininga. Yun yung regalo eh. Bagamat, yun ang purpose ng Diyos, kaya tayo nilikha. Kasi para may mautusan siya. Di ba? Kaya dapat sumunod tayo. Hindi tayo dapat tamad. O ngayon, tignan natin sa tignan din natin sa, di ba sa Psalms chapter 8, verse 6, kung babasahin natin, plus mo nga sis, doon ko na lang titignan. Sa Psalms, di ba? Ano bang ibig sabihin nung sa Psalms? Di ba? Ang sabi doon is, thou madest him to have dominion, di ba? Dominion na naman, over the works of thy hands. Thou hast put all things under his feet. So meaning, God's dominion over all creation, granting humankind dominion over the earth and its creature. So yun talaga ang trabaho natin. You made, dyan sa verse na yan, you made him to have dominion over the works of your hand, so you have put all things under his feet. Yung verse na to, ang sabi dito, humanity's rule as stewards of creation. Responsible for caring for and managing the natural world. Yun talaga ang natin. Kaya tayo nilikha. Diba? I-manage natin. So, kaya tayo binigyan ng ganung utos. Siyempre, bakit tayo lang ba ang nagpaparami? Marami din, di ba? Lahat din nung nilikha, nagpaparami. So, siyempre, tayo lang ang binigyan ng karapatan na pamahalaan sila. Dahil tayo yung tao Di ba? Hindi naman inutos ng Diyos na, sige, likhain ko yung ibon. Ngayong mga ibon, pamahalaan niyo yung tao. Ang hirap nun. Di ba? Tapos, kausapin tayo ng ibon. Lumipad ka, ayaw mong lumipad, yari ka ngayon. Kaya tao, kasi ang tao talaga, sa umpisa pa lang, kasi yung talino talaga, kasi kawangis natin ng Diyos Di ba? Ganun yun. So, ang sabi, ang buhay ay regalo. Isa sa dahilan kung bakit inaasahan ng Diyos na tayo ay bumuo, magparami dahil mayroon tayong talent. May talent pala tayo. Di ba? Talent. Ito ay regalo. Talent. Regalo yung talent. Di ba? Regalo din yun. Anong talent? Kasi God entrusted us to create and produce fruit, to grow, to build, and to expand. Tignan nyo to. Ano ba to? Lumikha ang Diyos ng tamad? Hindi lumikha ang Diyos ng tamad. Mahirap pasukin yun, yung ganong preaching. Daming tayo masagasaan doon. Wala. Dahil din sa kasalanan, kaya lang tayo naging tamad. Tandaan nyo yan. Di ba? Ngayon, may parusa kasi, kaya sinasabi pala dito, may parusa sa taong tamad. Ibig sabihin, pag sinabi na, literal naman na word yun, tamad kasi nga hindi nga sumusunod, di ba? So, literal, tamad ang tawag. So, kaya blessing ang mga taong masunurin. Di ba? Pinagpapala ng Diyos yan. So, ito yung kwento. Di ba, alam naman natin yung kwento sa Mateo 25, verse 14 hanggang 30. Alam niyo po yun? Yung kwento? Yung tungkol dun sa binigyan ng tatlong yung talents, di ba? Binigyan sila nun. So, anong nangyari? Huwag natin gagayahin. Doon na tayo sa kung paano pinakita ng Diyos kapag hindi tayo sumunod. Di ba? Yung mga sumunod, nakita na natin yung pagpapala. Dito tayo sa hindi sumunod.
Ang sabi doon sa hindi sumunod, di ba? Yung binigyan niya ng talent, ayun, tinamad daw siya dahil sa takot. O, tinamad daw siya dahil sa takot. O, sige, basahin natin yung yung Mateo 25 hanggang 24. Ay, yung 27 hanggang 24 hanggang 25 na lang. Mateo. Para maunawaan po natin. Mateo 25. Verse 24. Ano pong sabi doon? Sabi po doon, pagkatapos nito, ang utusan na nakatanggap ng isang talento ay dumating at nagsabi, Panginoon, alam ko na mahigpit kang tao, gumagapas ka kung saan hindi ka nagtanim at umaani kung saan hindi ka naman naghasik. Natakot ako. O, sabi niya, natakot ako, kaya ako ay umalis at itinago ko ang inyong talento sa lupa. Tingnan mo, nandito ang pagmamayari mo. O, sunod, sa 26. Diba? Dahil yun sa takot, kaya niya naitago yun. So, siyempre, yung halimbawa na hindi dapat, kasi hindi ka sumunod. Di ba? O ngayon, nasabi dyan, ngunit sumagot ang kanyang amo at sinabi sa kanya, ikaw na masama. Yun, mabigat to. At tamad. Di ba? At tamad na utusan. Alam mo naman na gumagapas ako kung saan hindi ako nagtanim at umani kung saan hindi ako naghasik. Kaya, ibinigay mo sana ang pera ko sa mga taga-bangko upang sa aking pagdating, natanggap ko na may tubo ang aking pera. Kaya, kunin ninyo. Yan. Hanggang doon lang tayo. Di ba? So, meaning, ganun din tayo bilang mga tao. Di ba? Bilang Kristiyano. So, ito, nagre-represent ito dun sa ating Panginoong Jesucristo. Di ba? So, binigyan tayo ng ganong ability, ganong talent, pero tinatago lang natin. Di ba? O, pag-aawit, talent. O, siyempre, pagbabahagi ng salita, mas marami kang maakay, mas marami tayong mas marami tayong nai-impok. So, yun yung, kumbaga, binigyan ka ng talent, pero hindi mo ginagamit. Ayaw ng Diyos yun. Sabi nga, gamitin ang talent dahil gift yan para ma-expand mo at mag-multiply ang blessing sa buhay mo. Di ba? Yan ang gusto ng Diyos. Ma-multiply ang blessing sa buhay natin. Kailangan sumunod tayo sa Kanya. Kasi, kung babasahin natin yung James chapter 1, basahin natin yung James chapter 1. Sige, basahin po natin. James chapter 1 verse 17. Last mo sis. Para eksaktong alas 3 tapos na ako. James chapter 1 verse 17. Yan, di ba? Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. So meaning, lahat ng regalo, blessing, magandang blessing, or mga perfect na galing yan lahat sa taas. Wala yung ibang pinanggalingan. Kasi, siya yung ating resources. Di ba? Wala naman tayo ibang resources. God is our resources talaga sa lahat ng bagay. Kaya, tandaan natin, sa buhay natin, para maging matagumpay tayo, maging matagumpay, at maranasan natin yung kasiyasiyang buhay na maramdaman natin. Kailangan, sumunod tayo sa utos ng Diyos. At kapag hindi tayo sumunod sa utos ng Diyos, kapahamakan ang ating tatanggapin. Di ko na babasahin itong mga ito. Ito yung mga God gift given na binigay sa atin. Yung 1 Peter chapter 4 verse 10. Diyan yung makikita ko ano yun. Romans 12, 6, 8. 1 Corinthians chapter 12
verse 8 hanggang 11. So, meaning, ang utos ng Diyos sa atin, tandaan nyo, to grow, to build, to move, to act, to multiply. It's part of procreation in mankind. Yun lang po. Tayo po'y tumayo at manalangin. Ama, dakila sa lahat, salamat po sa inyong mga salita, salamat po sa pagbahagi, salamat po sa pakikipag-usap, salamat din po sa mga kahilingan na mga natupad. Lahat po yan, pinapasalamatan namin po sa inyo, Panginoon. Mga blessing, at una sa lahat, yung biyaya na kung saan nakapaloob doon yung buhay. Yung iniingatan nyo kami, inilalayo nyo kami sa lahat ng kapahamakan. Binibigyan nyo kami ng guidance, protection, kahit saan ho kami naroon. Maraming kalaban, maraming distraction, pero nagpapasalamat kami at pinapangunahan nyo po kami sa lahat po ng aming mga desisyon. Salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Nag-iwan siya ng kanya pong banal na kasulatan, mga gawain na dapat namin ipagpatuloy. Pagpalain niyo po ang mga kapatiran na ginagampanan ang mga gawain na inyo pong iniwan, hindi lang para sa mga kabataan na mabigyan sila ng kaliwanag, maipaunawa kung ano ang buhay. Papasalamat din po kami na narito every Sunday na nandito, inilalaan ang sarili upang makapakinig. At sa pamamagitan ng pakikinig, kami po, Panginoon, ay unti-unti po nakaunawa. Salamat po sa blessing na yun, Panginoon. Nawa, sa hapon na ito, ang bawat isa ingatan, ilayo sa anumang kapamakan. Mga problema na dinadanas, Panginoon, hinihiling namin na tulungan, hinihiling namin na may gamitin. Alam namin na ang bawat isa ay may kahinaan at ang bawat isa nahihirapan. Merong hindi sanay makipag-usap, merong hindi sanay makihalubilo, pero nawa, Panginoon, ang mga kapatiran na nandito ay gamitin nyo upang magbigay ng pag-unawa at palakasan, fellowship, Panginoon. At nawa, magkapatawaran po sa mga pagkakamali na aming pong nagawa. At nawa din po sa aming pastor na nagbigay laan ng buhay niya para sa amin, binabalik namin ang pasasalamat sa inyo, Panginoon, sa pamamagitan ng aming pastor, na kami po ay nakakaunawa at pinapaunawa sa amin kung paano kami dapat maglingkod at dapat na kami sumunod sa inyo pong mga utos. Ang lahat na ito, amin pong dinadalangin, ipinapasalamat sa aming Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen. Ay.